Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating programa uling Word Made Flesh. Sa ating paghahanda para sa linggo po itong napaka-importante sa kalendaryo ng ating liturhiya. Ito po ang mga mahal na araw. Mag-uumpisa po dito sa linggong ito ng mga palaspas. Palm Sunday sa pagdiriwang po ng pagdurusa ng Panginoon. Palm Sunday in the Passion of the Lord. Tayo po'y naghahanda para dito sa napakagandang parting ito ng ating kalendaryo ng pagdiriwang. Rami pong at napakayaman ng mapagbasa marinig natin. Kaya po inaanyayahan ko kayong talagang sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos ngayon. Sana po'y maging tulong ito bilang paghahanda natin sa pagdiriwang po ng mga mahal na araw na ito. Sana po yung inyong mga notebooks, mga panulat nyo ay nakahanda na rin, mga kasimbahay nyo at kapitbahay na anyayahan na. At binabati ko po kayong lahat, kayo pong nanonood nitong ating programa. Mula po sa mga pinakabata hanggang sa pinakamatanda, yung mga pari, mga madre, brothers, mga katikisa, nagpapalagaran ng magandang balita, mga kabataan din po. Sama-sama po tayong maglaan ng panahong ito para sa pagdiriwang po natin ng salita ng Diyos. Pinagdiriwang po natin ito sa pangit ng ating programang ito. Kung kaya uli, ang bati ko sa inyo, Shalom. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagtuturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin buhok ko at balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang una pong magbasang narinig natin mula kay Isaías, 50 kabanata, ay isa po ito dun sa 4 na mga awit na kinatha ni Propeta Isaías. Ayun pong tinatawag na mga awit ng lingkod ni Yahweh, servant songs, songs of the servant of Yahweh. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong chapter 50 po tayo, no? Yung pong first nito ay nasa chapter 42, yung second nandito sa chapter 49, ito po yung third. Tapos po, yung fourth ay nasa chapter 52 sa dulo hanggang 53. Brothers and sisters, ito pong mga awit na ito tungkol dun sa servant of Yahweh, the Eved Yahweh. Alam niyo, pagka nilagay ko yun sa Arabo, Abdullah. Abdul, yun ang ibig sabihin ng Abdul eh. Servant of Allah. Yung Allah ho is Yahweh. Servant of Yahweh. Yun ho yung tinutukoy dito. The point is, ito pong servant of Yahweh na ito, itong lingkod na ito ni Yahweh, na inaawit dito ni Isaías, ay isang mahiwagang personahe talaga eh. Hindi mo malaman kung individual lang siya o kalipunan siya. Is it a community? Is it an individual? Pero ang ecclesia po, the church, na ating ina at guro, nakikita po dito sa 4 na mga awit na ito ni Isaías, ang larawan ng Panginoong Jesus. Ito ho kasing lingkod na ito ni Yahweh ay dapat magdusa. Magdusa upang mabalik niya ang bayan ng Diyos sa kanilang Panginoon. Yun ho yung aawitin dito sa 4 na awit na ito ng lingkod ni Yahweh. By the way, ito pong mga awit na ito maririnig natin sa sanlinggong ito, this Holy Week. Yung pong ikatuho itong chapter 50 eh. Narinig ho natin ngayon sa linggong ito, linggo ng mga palaspas. Sa Miyerkules ho, Holy Wednesday, marinig ho natin yung una, tapos yung ikalawa sa Thursday, yung ikatlo ho sa Holy Friday, Tapos itong pagbasang ito ng third. No, on Holy Friday ho yung fourth na, ito ho yung third ngayong araw na ito. Brothers and sisters, dito po sa ating pagbasa, narinig natin, ang sabi dito, si Yahweh Panginoon, si Yahweh Diyos, ay nagbigay sa akin ng isang talagang sanay na dila. Sabi niya ganyan.
upang talaga makapagsalita ako kung paano ko magpapagsasalita sa mga nalulumbay upang bigyan sila ng pag-asa. Talagang pukawin yung kanilang pag-asa. Kung kaya araw-araw sa umaga, binubuksan ko ang aking pandinig upang marinig ko, makarinig ako mula sa Panginoon. Ang pinasasabi niya sa akin. Sabi niya, hindi ako nagrebelde, hindi ako tumalikod. In fact, binigay ko ang aking likuran doon sa mga humahataw sa akin, ang aking pisngi sa mga bumubunot ng aking balbas, sabi niya yan. Tapos ang aking mukha, hindi ko pinagsanggalang sa paglura nila sa akin, sabi niya ganyan. Bakit ko ginawa ito? Kasi alam ko ang Panginoong aking Diyos, ang aking tulong, Hindi niya ako pabayaan, hindi akong papahiya. Kung kaya naman, parang matigas na bato, talagang iniharap ko ang aking mukha. Alam ko, kailanman ako hindi mo bibigo, hindi ako mapapahiya. Brothers and sisters, itong awit na ito na kinatha ni Propeta Isaías ay talagang nagpapahiwatig sa atin nung disposisyon ni Jesus, ating Panginoon. Na sa salinggong ito, talaga namang haharapin niya yung napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. In fact, dito magwawakas ang buhay niya. Buhay na itinalaga niya sa Panginoon, sa paglingkod, upang mapanumbalik niya ang mga sangkatauhan sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng paghahandog sa kanila, kapatawaran, sa pamamagitan nga na matatamo niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Brothers and sisters, itong Jesus na ating gustong samahan sa mga araw na ito. Tingnan niyo mga kapatid, ang tawag natin dito sa mga araw na ito, in English, it is called Holy Week. Sa Espanyol, Semana Santa, Semana Santa, Holy Week din. Pero sa Tagalog, ang tawag natin dito, mga mahal na araw. Francis, ang ganda-ganda hong isip-isipin natin, bakit mga mahal na araw? Mahal ho in two senses. Ano ba ibig sabihin ng mahal sa Tagalog? Mahal, ibig sabihin, hindi cheap. Mahal. Talagang malaki presyo. Francis, talaga namang itong mga araw na ito, mahal talaga. Bakit? Kasi alam natin, tutubusin tayo ni Jesus dito sa mga araw na ito, yung Biyernes Santo, for example, at ang ibabayad niya rito, ang sabi nga ni San Pedro, 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19, sabi niya, alalahanin niyo, naligtas kayo, tinubos kayo, yun ang sinabi niya, tinubos kayo ng Panginoon mula sa buhay na walang kasilbi-silbi, na pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno, hindi sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na kumukupas, lumilipas tulad ng pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng walang kupas, walang bahid at napakahalagang dugo ng kordero, the precious blood of the unblemished and the untarnished lamb. Jesus ho yun, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Brothers and sisters, mahal ho itong araw na ito kasi ang mahal ng pinambayad ho ni Jesus para matubos tayo sa ating kasalanan. Brothers and sisters, tingnan nyo ang tawag natin kay Jesus, manunubos. Redeemer. The word redeemer, sa English, galing ho yun sa Latin, re means back, emere means to buy. Re-emere, para ho, nilalagyan mo ng pangatnig yun D, redemere. Pero para mas maganda, redeemere. Yun nga, kaya sa English, redeemere. Redeemere means buy back, tubusin, ransom. Ganun ang ibig sabihin nun. Brothers and sisters, mahal ho itong mga araw nito kasi yun nga, mahal ang pinantubos sa atin ni Jesus, ang buhay niya mismo. Hindi lang ho, yun ang ibig sabihin ng mahal, mga mahal na araw to. Bakit? Kasi sa mga araw na ito, papakita ho sa atin ni Jesus ang kanyang napakadakilang pagmamahal. God so loved the world. Yes, He gave His only Son, Jesus Christ, so that anyone and everyone who believes in Him may not perish but have eternal life. That's right. And this Jesus, dun sa Last Supper, nagugunitain natin sa Webes, talagang iaalay niya yung kanyang buhay. Sasabihin niya, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Niyalay na isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Brothers and sisters, yun ho yung nagpapakita sa ng pagmamahal ni Jesus. Kaya mga mahal na araw dito. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang bibitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan.
Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito pong pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 6 to 11, ay isa hong bahagi ng mga sulat ni San Pablo na madalas binabasa sa eklesiya. In fact, yung mga nagdarasal ng panalangin kasama ng eklesiya, yung tinatawag na Liturgy of the Hours, dinadasal po ito itong parting ito ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ano nga ba sinasabi dito? Ito hong si Jesucristo, napakahalaga po ng verse 5 na hindi sinitas dito. Sabi ni San Pablo sa chapter 2, verse 5 ng Philippians, sabi niya, make the mind of Christ your own. Okay? Gawin yung inyo, ang kinin yung inyo, ang isipan ni Kristo. Wow! Yung isipan ni Kristo yun, dapat ang kinin natin, gawin natin atin. Itong Kristong ito, itong Kristong ito na bagamat siya ay nasa kawangis ng Diyos, nasa forma ng Diyos, hindi niya ninais o inakala na dapat paghablutin, yun ang silating ginamit doon, hablutin ang pakikiisa sa Diyos, ang pagiging igual sa Diyos, kapantay ng Diyos. Kundi, sabi niya ganyan, talaga namang inalis niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, inangkin niya at kinuha niya yung forma ng isang alipin, naging tulad nating kawangis na kawangis nating mga tao, at naging natuklasan pa nga siyang mas mababa sa atin. Sabi niya ganyan. Kung kaya naman, nagpakababa siya, at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Francis, tingnan itong larawang ito ni Jesus na pinapakita sa atin sa pagbasang ito mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 6. Itong Jesus na ito, Diyos siya. Diyos siya. Siyang anak ng Diyos. Yung unang kanyang hugis. Yun ang pamalagang hugis niya. Diyos siya. Pero ganun pa man, iwinaksi niya sa kanyang sarili. Inalis niya yung anyong yukon ng Diyos. Nagpakababa. Tapos talaga naman naging tunay na tao. Tunay na tao. Nakita siya, nakasalamuhan niya ang mga tao. Dinadasal po ito itong parting ito ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ano nga ba sinasabi dito? Ito hong si Jesucristo, napakahalaga po ng verse 5 na hindi sinitas dito. Sabi ni San Pablo sa chapter 2, verse 5 ng Philippians, sabi niya, make the mind of Christ your own. Okay? Gawin yung inyo, ang kinin yung inyo, ang isipan ni Kristo. Wow! Yung isipan ni Kristo yun, dapat ang kinin natin, gawin natin atin. Itong Kristong ito itong Kristong ito na bagamat siya ay nasa kawangis ng Diyos, nasa forma ng Diyos, hindi niya ninais o inakala na dapat paghablutin, yun ang silating ginamit doon, hablutin ang pakikiisa sa Diyos, ang pagiging igual sa Diyos, kapantay ng Diyos. Kundi, sabi niya ganyan, talaga namang inalis niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, inangkin niya at kinuha niya yung forma ng isang alipin, naging tulad nating kawangis na kawangis nating mga tao, at naging natuklasan pa nga siyang mas mababa sa atin. Sabi niya ganyan. Kung kaya naman, nagpakababa siya, at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Francis, tingnan itong larawang ito ni Jesus na pinapakita sa atin sa pagbasang ito mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 6. Itong Jesus na ito, Diyos siya. Diyos siya. Siyang anak ng Diyos. Yung unang kanyang hugis. Yun ang pamalagang hugis niya. Diyos siya. Pero ganun pa man, iwinaksi niya sa kanyang sarili. Inalis niya yung anyong yukon ng Diyos. Nagpakababa. Tapos talaga naman naging tunay na tao.
tunay na tao. Nakita siya, nakasalamuhan niya ang mga tao. Nagpakababa siya at naging masunurin. Brothers and sisters, yung pagsunod niya ngayon sa kalooban ng Diyos, hahantong sa kanyang kamatayan, tatanggapin niya pa rin ho yun. You know? Yung kamatayan yun na napakalupit, kamatayan kasi sa krus. Brothers and sisters, I think I told you, crucifixion is one of the cruelest punishment invented by the Romans. Talagang antindi noon. I don't know kung naintindihan niyo ho yun. Yung mga nakakita ho sa inyo, nakapanood nung The Passion of the Christ, siguro medyo may naintindihan kayo doon sa pagpapasakit ni Jesus doon. Pero yun nung nangyari sa kanya, na pinakita doon, baliwala pala ho yun sa katotohanan. Yung mga hagupit na tinanggap niya, ay naku, hindi na ho binibilang yun. At least alam natin kung ilan yun 23 plus 25, 48. Hindi lang ho 48 yung bakas ng yung latay sa kanya pagka nakita niyo yung shroud, for example. What I'm saying, brothers and sisters, is, sana ho maintindihan niyo yun, na nakabayubay sa krus si Kristo, para magsalita siya. Alam niyo, kung magsasalita ka, dapat hihinga ka, hindi ba? You know? Abay, para huminga ka, ibig sabihin nun, you will pull on your hands, and you will push on your feet. Nakapako ho yan. Ang hapti ho noon. I mean, if you can imagine it. Kung kaya ho, kung minsan, the reading in the gospel, for example, gives a wrong impression na parang nag-despair si Jesus. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Teka muna. Basahin niyo ho yun. Yun ho ang umpisa ng Psalm 23. How do you say? No? Na 22 po. Psalm 22. Pagka binasa mo yung Psalm 22 yun, makikita ninyo na yung mahaba ho yung psalm na yun, makikita nyo ho na hindi ho despair yun. It's not at all a psalm of despair. Kasi ho, at one point, sasabihin niya doon, ipapahayag ko ang iyong ngalan at pupurihin kita sa kalipunan ng aking mga kapatid. Hindi ho siya nagdi-despair pagka sinasabi niya yun. Yun nga ho why do we get that impression? Ito ho, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Psalm 22. Tapos, sa bandang dulo ho nito, sasabihin niya nga, na ipagmamalaki niya ang Panginoong kanyang Diyos, sa lipunan. Sabi niya, ang lahat ng ginawa mo, ihahayag ko sa lahat, sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Mukha ko, walang despair dito. Right, we get the impression na despair ito, kasi doon sa umpisa, brothers and sisters, inumpisa ko ng salita, dasalin ni Jesus, itong salmong ito na memoryado ng mga Hudyo kung tutuusin. Yun ang umpisa na sabi niya. Natural, can you imagine? It's a very long psalm. It's a very long psalm. Biro mo kung babanggitin mo yun in loud voice, you will have to breathe and to breathe. Punishing yourself. Kung kaya, dinasal niya ho yung una, tapos pinagpatuloy niya lang yun sa kanyang sarili. He prayed that, in his own person, silently. Ayun nga ho nakabayubay ho si Kristo doon sa krus. Talagang mahirap ho yung kamatayang kanyang dinanas. Dahil yun sa kanyang pagsunod sa Diyos. Brothers and sisters, tayo rin ho ba handa tayong sumunod sa Panginoon? Tayo rin ho ba talagang nagpapakumbaba? Tingnan nyo kung si Jesus ho ay tutubusin yung kasalanan natin, He has to do what He did. Pagka nagbuhol kayo, ng isang ewan ko, kunyari, kukunin ko itong hangking kong ito, tapos, kunyari, bubuhol ko ito, pagka binuhol ko ito, para tanggalin ho itong buhol na ito, I will have to retrace, the steps, backwards, para makalag siya. Brothers and sisters, ang tao nagkasala. Paano siya nagkasala? Dahil ho sa kanyang kayabangan, na pamunuan siyang suwayin ng Panginoon. Really, that disobedience was because of his pride. Brothers and sisters, if Jesus is going to undo that sin, He will have to humble Himself, tulad ng narinig natin dito, and become obedient, and obey till the cross. Yun ang maganda rito. Yung Diablo, nilinlang yung ating mga magulang, unang magulang, mula doon sa punong yun. Si Jesus lulupigin niya yung kasalanan yun sa magitan ng puno, yung puno ng krus. Brothers and sisters, sana tayo din, tularan natin ating Panginoon, maging masunurin, mapagkumbaba. At kapag ganun, ang mangyayari din sa atin yung nangyari sa Kanya.
Kaya naman, sabi dito sa pagpapatuloy nitong pagbabasa natin, lahat ng binigyan si Jesus ng ngalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Kung kaya nga, ang lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay dapat manikluhod sa Kanya. At sasabihin ng lahat, si Jesus ang Panginoon. Jesus is Lord. Yun ho ang ating Jesus Christ is Lord. Yun ang ating pinagmamalaki. Para sa atin, si Yesu Kristo ang ating Panginoon at wala nang iba. At ginagawa natin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ating Ama. Brothers and sisters, napakaganda ho nitong pagbasang ito. But please, understand, verse 5 na hindi natin narinig ngayon ay napakahalaga. Make the mind of Christ your own. Yung mind na pinakita ho dito sa atin, a very humble, a very obedient mind. Yun ho dapat natin gawing atin bilang mga Kristiyano. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon. At kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos inilagay sa dulo ng isang tambo at pinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Kapatid, tingnan niyo po, itong ebanghelyong binasa ko sa inyo ay kapiraso lang po ng mahabang pasyon na maririnig natin sa mga araw na ito. Sa araw na ito po ng pagdiriwang ng pasyon ng Panginoon, the Passion of the Christ, Palm Sunday, sa pagdurusa ng Panginoon. Pagka ang ating pong babasahing pasyon ay sa taong ito, hango sa Ebanghelyo ni San Marcos. Kasi po, itong taong ito, cycle B ang ginagamit natin. Kung kaya nga, Ebanghelyo ni Marcos ang maririnig natin. At ang pasyon ho ng Ebanghelyo ni Marcos ay matatagpuan natin from chapter 14 and 15. Medyo may kahabaan ho, hindi binasa ni Father yung pagbasa ng pasyon. Kung hindi, buong programa natin yung pagka nagkataon. Kaya binigay ko na lang ho sa inyo yung maikling mga talata from verse 33 hanggang 37. Pero ito, chapter 14 hanggang chapter 15 sa dulo. Mahaba ho yun, biro nyo, chapter 14, for example, has something like 72 verses. Haba ho nito, no? Tapos 47 verses yung chapter 15. Ganun kahaba yung pasyon na babasahin natin. Para ho dito sa linggong ito ng palaspas. Brothers and sisters, ano ba marinig natin sa pasyong ito ng Panginoon? Marinig ho natin na umpisa nito ay nandun si Jesus sa Betania. Betania ho, kung saan si Lazaro, Marta at Maria, mga kaibigan ni Jesus, ay nakatira. At doon ho papahiran ng langis si Jesus, the anointing of Jesus. Para bang hinahanda siya para sa kanyang paglilibing. Tapos ho, ayan, darating ho si Judas, ipagkakanulo si Jesus. Di nakipag-ariglohan na si Judas to sa mga pamunuan ng mga Hudyo para bigyan siya ng pera at siya naman i-deliver niya si Jesus. Itatraidorin niya si Jesus. Tapos maghahanda yung mga apostoles niya ng kanilang pagdiriwang ng Paskwa, yung Passover meal, yung Passover supper. Napaka-importante yung maintindihan kung tutuusin yung Passover meal, yung hapunang Pampaskwa. Bakit? Kasi doon ho magaganap, yun ho yung huling hapunan. Yung huling hapunan sa madalit sabi ay isang hapunang Pampaskwa. Pagka hindi nyo naintindihan yung hapunang Pampaskwa,
hindi niyo maintindihan kung ano yung pinagdiwang nila doon sa huling hapunan. Pagka hindi mo naintindihan yung pinagdiwang nila sa huling hapunan, hindi mo maintindihan ng misa, ang Eucharistia. Friends and sisters, bakit ba may mapagbasa tayo sa ating misa? Bakit ba tayo gumagamit ng tinapay tsaka alak? Bakit nga ba merong sinasabi sa Jesus, itong aking katawan, itong aking dugo? Ano nga ba yun? Friends and sisters, medyo importante yung maintindihan yung papel noon. Pero maintindihan lang natin ang misa pagka naintindihan natin ang huling hapunan. Ang huling hapunan naman, magiging kauna-unawa pagka alam natin kung ano yung Passover. Yung Passover meal of the Jews. Tapos, ayan, doon sa Passover na yon, ipapahayag ni Jesus na itong si Judas na ito, talagang tatay rin siya. At yun nga ho, mangyayari. Talagang si Judas, gagawin niya yun pagdating ng oras. At doon sa misa, doon sa huling hapunan, doon ho itatatag ni Jesus, yung Eucharistia ang ating pinagdiriwang. Brothers and sisters, napaka-importante ho nito para ho din sa mga kaparian. Malamang alam na nila ito. Pero sariwain ho natin ito. Tingnan nyo, doon ho sa huling hapunan, ginagawa ho ito ng mga Hudyo taon-taon. By now, for more than 3,000 years. Can you imagine? Mula ho nung lumikas sila sa Ehipto, hanggang ngayon ho, taon-taon ho yung paggawa nila. Kung kaya naman, maintindihan ninyo, yung mga Hudyo, memoryado nila itong pagdaraos na ito ng kanilang Paskwa. Para bang pagka sinabi ko sa inyo, sumainyo ang Panginoon, kahit na natutulog ka, sasagot ka at sumainyo rin, no? Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Yun, parang ganun ba? Hindi ka na nag-iisip. Friends and sisters, ganun din yung mga Hudyo. Memoryado na ho nila lahat yung mangyayari doon sa hapunang Pampaskwa nila. O ano nangyari? Parte ho ng hapunang Pampaskwa na yung pinakabata sa kanila, yung youngest in the family, magtatanong doon sa pinaka-ama o yung tumatayo doon sa lugar ng ama, kung wala na yung tatay. Ang tatanong ng bata, for example, pag kinukuha na yung tinapay. Kasi may tinapay silang kinakain doon na walang libadura. Parang crackers ho. Madza ang tawag doon sa Hebreo. Madzot, plural. Tatanungin ng batang maliit, Abba, ano itong tinapay na special na kinakain natin ito? Tapos yung memoryado ho yung tanong na yun. Yung sagot din ho, memoryado. Anak, ang tinapay nito nagpapaalala sa atin ng panahon natin sa Ehipto. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na paalsahin pa yung masang yun na ating gagawin tinapay ko kaya napilitan tayong lumikas, at kakanin natin doon yung tinapay na walang pampalsa, etc. Ganyan. Memoryado ho yung sasabihin nung pinakaama. Ganon din naman, yung tanong ng batang maliit, Abba, ano itong kalis ng alak na pinagsasaluhan natin? Tapos ang tatay naman, ito'y nagpapaalala sa atin ng ating pagtigil doon sa Ehipto kung saan. Ayun, memoryado ho yung sasabihin ng ama. O ngayon, marinig sana natin to. Doon ho sa huling hapunan, nung kinuha ni Jesus yung tinapay, ang tanong ng pinakabata, ewan kung sino pinakabata ron, siguro si Juan, yun hong kapatid ni Santiago, anak ni Zebedeo siguro, tanong siya, Rabbi, ano itong tinapay na ito? Ang sabi ni Jesus, ang tinapay na ito, ay ang aking katawan. Kunin niyo't kanin. Grabe yun. Siguro nagtingin na, narinig mo sinabi niya? This is my body. Wow! Wala ko sa script yun kasi. Tapos, edi dumating yung panahon na nandun na yung alak, yung kalis. Hawak-hawak ni Jesus. At tanong nung pinakabata sa kanya, Rabbi, ano itong kalis ng alak na ito? Yung tanong na yun, memoryado nila. Yung di sagot, inaasahan nila, memoryado kasi nila Ang sabi ni Jesus, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong tipan, na ibubuhos para sa inyo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Grabe, siguro tingin na sila, ano yun? Ano yun? Kasi memoryado nila yung sagot, wala naman lumabas doon. Francis, sa makatuwid ho, binibigyan ni Jesus ng panibagong interpretasyon yung ginagawa nila sa huling hapunang yun, na hapunang Pampaskwa. Francis, that will be our Eucharist. Tayong mga pari ho, pagka binabanggit natin yung mga katagang yun ni Jesus, dapat nagugulat tayo, tulad na nagulat yung mga unang mga disipulo niya. Kasi hindi nila mapaniwala, naririnig nila. Yes, brothers and sisters. Tapos tingnan nyo, yung pagkatapos nung Eucharistiyang yun, ihuhula naman ni Jesus na ito si Pedro ho, ay ikakaila siya.
The denial of Peter. Tapos sama-sama silang pupunta ron sa Gethsemane kung saan magpapatira pa si Jesus. At doon ho sa Gethsemane yun, napakatindi ho ng tagpong yun. Dito ho sa Gethsemane, maririnig ho natin yung mga kataga ni Jesus. Nakaluhod ho siya. Uy mga kapatid, yung mga Hudyo hindi lumuluhod sa panalangin. Nakatayo sila o nakaupo, nakadipa, pero hindi ho nakaluhod. Ang ibig mong sabihin nito, talagang siguro si Jesus, bagabag na bagabag yung kalooban niya, siguro naghihinagpi siya talaga, kung kaya nakapatira pa siya. Friends and sisters, notice that, always read the text and context. Ang mga Hudyo hindi lumuluhod. Dito ho nagpatira pa si Jesus. May ibig sabihin niya sa makatuwid. You know? And what does he say? Abba. Uy, brothers and sisters, yung salitang Abba, talagang umigtas yun sa bibig ni Jesus. Kakaunti lang ho ng mga salitang Aramaiko. Yun ho ang native language si Jesus. That's his mother tongue. Griego ho ang New Testament. Tingnan nyo, hindi Aramaiko. Griego ho ang New Testament, the Gospels also. Sa mga tuwid yung mga salitang Aramaiko, talagang alam mo, galing yan sa labi ni Jesus. At isa ho doon sa mga salita na nasa Aramaiko na matatagpuan pa natin sa Bagong Tipan, ay ito, Abba. Abba, A-B-B-A, no po? Abba, ibig sabihin, itay, daddy. Ito ho yung tawag ng isang batang musmo sa kanyang daddy. Yun ang unang-unang na salita na nasasabi ng isang bata na tumatawag sa kanyang itay. You know? Friends and sisters, tingnan nyo, naghihingalo na halos si Jesus dito. Malapit na siyang dagpin at patayin. Nasa Gethsemane ho tayo, ha? Gethsemane, you know? The wine and olive press. You know, ang ibig sabihin ng Gethsemane. You know? Kasi mga olives ho yun nandoon. Tingnan nyo, doon sa puntong yun ng kanyang buhay, natawag niya pa rin ang Diyos, Abba. Ibig sabihin, ang laki-laki ng tiwala niya ng kanyang intimacy with God who is His Father. At anong sabi niya? Abba, ang lahat ay posible para sa iyo. Sana'y padaanin mo na sa akin ang kalis ng pagdurusang ito. Hindi ang aking kalooban, ang iyong masunod. Francis, tingnan mo yun, ha? Nahintakutan si Jesus na dumarating, nakita niya na nakamatay ang kanyang sasapitin. Kung kaya, dahil doon sa takot niya, sabi niya, Abba, pwede ba yun o palampasin mo na sa akin ito? Huwag na ako ng daanan ito. Pero sabi niya, hindi ang aking kalooban, ang iyong masunod. Brothers and sisters, let's imitate that prayer. We can always ask what we think we need from God. Go ahead, you know. But please, be a Christian. Imitate Jesus. At the end of the prayer, you always put that tag there. Not my will, yours be done. Kasi yun ang pinakamagaling na pwedeng mangyari sa atin pagka nagkataon. You know? Tingnan nyo kung ano nangyari kay Jesus. Dadaanan niyo yung kamatayan. Pero hindi ho siya pababayaan ng Diyos ng bulok. Sa ikatlong araw, bubuhayin siya muli. Brothers and sisters, pagkatapos nito, ayun, dumating na po yung mga aaresto sa kanya. You know? At pinamumunuan ho ng isang kaibigan niya, si Judas. Can you imagine? Brothers and sisters, kung anong klaseng pag-transformation to naganap dito sa isang taong itong si Judas. Pinili ho siya ni Jesus dahil, umaasa si Jesus sa kanya. Kaya lang, he turned to be a traitor. Kung tatanungin niyo kung bakit, malamang ho ang sagot, dahil sa salapi. You know? Dahil sa salapi. Talaga naman nakakabulag yung salaping yun. Pati si Judas na, wala na siya nakita kay Jesus kundi salapi. Brothers and sisters, I don't know. Itong Judas na ito, dapat matutunan natin mula sa kanya, ha? Talaga namang, sabi nga ni San Pablo ito ang pagnanais, ang pagmamahal sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. That's very true. The love for money is the root of all evils. Talaga hong ganyan. Makikita ho natin din sa buhay na ito niya. Ngayon, si Jesus, iyaharap dun sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin ho, ibig sabihin, yung pagtitipon-tipon, yung pag-upo, ng mga magiging, parang their Supreme Court, parang ganyan. Iaharap ho dun si Jesus. Tingnan nyo ito, pagka sinuri nyo ho yung pangyayari doon, ang dami hong mali. Mali ho yung ginawa nila talagang paglilitis kay Jesus. Unang-una sa lahat, hindi ho pwede maglitis sa gabi. Ay, nyo, nilitis sa gabi. Tapos kung ano-ano pinalabas nilang mga saksi kuno. Sinuhulan to para nagkakasalpukan pa sila. At hindi lang ho yun. Pagka ho ang naging pasya, sabi natin sa korte ay kamatayan, hindi pwedeng ipatupad yun kaagad. They will have to wait a day. And
Hindi ho dito, dali-dali ho, dali-dali ito, aapurahin ho ito. Talaga namang, there must have been such a conspiracy of evil there, you know. They wanted to do away with Jesus. Brothers and sisters, ang lungkot ho noon, you know. Tapos ho, ayan, dun ho sa korteng yun, habang nililitis si Jesus, nandun ho si Pedro sa labas. May nakapuna sa kanya. Sa pagsasalita niya kasi, may punto sa alay kung magsalita ganoon eh. You know? Alam mo na, hindi Tagalog yun. May Tagalog sa Maynila, kundi siguro baka Batangas yun, something like that. You know, si Pedro sa kanyang pagsasalita, halatang mo, tiga Galilea siya. Ikaw din eh, kasama niya sa hardin, di ba? Hindi. 3 beses niya itatatwa si Jesus. Tulad na sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo na ako yung tinatwa. Francis, ang lakas ng loob itong Pedro ito, sinabi kay Jesus, Panginoon, kung sila man may itatatwakan na hindi ako. Para ba sinabi niya, daraan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Wala namang bangkay dinaanan. You know? Kasi kumarimot siya ng takbo. You know? Brothers and sisters, pagkatapos nun, nasa harapan ni Pilato itong Jesus, you know? Lilitisin. Pero kung tutuusin, no? Lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita nyo, parang hindi si Jesus ang nililitis. Si Pilato po nililitis. You know? Kasi nasa harapan siya ng katotohanan doon. At kukurunahan siya ng tinik, you know, at papasanin yung kanyang krus na yun, you know, papunta sa Kalbaryo, kung saan siya ipapako sa krus. Yun ang ibig sabihin ng crucifixion. Crucifixion. Iti-fix ho siya doon sa krus, crucifixion, you know. At habang nakabayubay doon sa krus, ay talagang alipustain pa siya ng mga tao, hamunin pa siya, you know. Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan sa krus, mananampalataya kami sa iyo. Salamat na lang sa Diyos, hindi siya bumaba. At tuloy, naligtas niya tayo. Naligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, brothers and sisters, kanyang kamatayan. At yung mga kababaihan doon, magdadalang habag sila kay Jesus, you know. At ayun, ililibing siya sa isang libingan na hanggang ngayon ho, pwede pa nating puntahan, you know, doon ho sa Jerusalem. At salamat sa Diyos, yung libingang yun, tulad na makikita natin sa susunod na kabanata, chapter 16, ay wala ng laman, you know. Bakit? Mula doon ho sa libingang yun, muling mabubuhay si Jesus. Francis, pagka ginugunita natin itong pasyong ito, sana mapalalahanan tayo ng napakalaking pagmamahal sa atin ni Jesus. Yun ho lang ang dahilan kung bakit na ninais, you know, at talagang pangatawanan yung kanyang bukasyon, yung kanyang misyon na maging talagang tagapagligtas, yung Mesyas na magdurusa. Kasi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, matutubos niya tayo. Mapapala niya tayo sa kasalanan, mabibigyan niya tayo ng pag-asa. Friends, sisters, sana talagang itong pagdiriwang natin, paggunita natin ng pasyon. Pasyon ho, ibig sabihin pagdurusa. Passion, it's from Latin. Pasyon, ibig sabihin pagdurusa. You know? Yung pasyon, sa Pilipino ho, yung pag-awit ho ito, di ba? Yung sa pasyon ho, ang inaawit doon ay yung istorya, yung salaysay ho ng pagliligtas sa atin mula sa pagkakalalang ng tao hanggang ng mundo hanggang sa wakas sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yun ho ang pasyon. Brothers and sisters, sana itong paggunita natin ng pasyon ng Panginoon, magpaalad ng ating pagmamahal kay Jesus. Hindi lang yun. Sana talagang himukin tayong talikuran natin ng kasalanan at talagang yakapin natin si Jesus sa pananampalataya at pagsisisi upang tayo rin kasama niya, you know, ay talagang muling mabuhay pagka pinagdiwang natin yung muling pagkabuhay ni Jesus kung saan ating sasariwain yung ating binyag. Ito yung pinaghahandaan natin all this time of Lent. At lalo na ngayon dito sa panahon ito ng mga mahal araw, yun dapat na nasa isipan natin, ganong katapat ba ako sa aking binyag? May pinangako ako doon, tatalikuran ko ang kasalanan, tatalikuran ko si Satanas, tatalikuran ko ang panganyang paghihikayat sa akin sa masama. Yayakapin ko ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo sa pananampalataya. Sana ho, ganoon. Isa huling bagay, sana ho, yung ating pangungurus ho, lagi natin gawin ng maluwalhati. No? Talaga namang pakita natin na yung krus na yon hindi balewala. Ibig sabihin nung kasi sa atin, buhay. Kaya totoo yung sinasabi ni San Pablo, wala na akong pagmamalaki pang iba, kundi ang krus ni Kristo. Ang yaman-yaman po ng ating liturhiya para sa linggo ng palaspasan po ng pasyon ng Panginoon. Sana po talagang tumimo sa ating mga puso yung mga katotohanan ng ating napagnilayan dito sa ating programang ito. Unang-una po, narinig natin dun sa pagbasa mula kay Isaías, yung pong awit na kinathan ni Isaías tungkol sa lingkod ni Yahweh. Si Jesus po yun. Talagang paglilingkuran niya ang kanyang Ama, si Yahweh, hanggang sa wakas. You know?
Wala siyang, hindi siya tatalikod, hindi niya iiwasan o iilagan yung mga dumarating sa kanyang dagok and whatnot para lang talagang magampanan niya yung layunin ng Diyos ng panumbalik ang bayan ng Diyos sa kanya. Brothers and sisters, tayo ho yun na binibigyan ni Jesus ng pagkakataon makabalik uli sa Panginoon sa magitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan. Ito ang ibig sabihin ng pasyon. Dito sa ikalawang pagbasang narinig natin, nakita ho natin dito kung paanong itong si Jesus na ito na bagamat Diyos, talagang anak ng Diyos, talagang nagpakababa. Inalis yung ere, inalis yung luwalhati. Brothers and sisters, nung nagbagong anyo si Jesus, you will remember, yung sa transfiguration niya, that was an exception. That was an exception. Laging tinulumpuhan ni Jesus yung kanyang kaluwalhatian. Kung tutusin, maluwalhati siya lagi eh. Exception yun, pinaigkas niya yung kanyang kaluwalhatian doon sa pagkakataon yun. Kundi, lagi lang yung nakatalokbong, nag-anyo siyang isang taong-tao, magdurusa siya ng kamatayan sa krus pa man din para sa kaililigtas ng mga tao. Kung kaya naman, diluwalhati siya ng Diyos. At tayo ho, talagang nananampalataya tayo kay Jesus at nagpapasakop tayo sa Kanya. Kaya inaangkin natin siya, Jesus Christ is Lord. He is our Lord. Lord ho, by the way, the word Lord, naisip-isip niyo ko ano ibig sabihin nun? Lord, ibig sabihin left varden, Lord. Left is loaf. Varden, ibig sabihin, nag-a-award. Yung reward, warden, yung nagbibigay. Left varden, nagbibigay ng tinapay. Nagbibigay buhay ho. Siya ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Lord sa English. I hope we come to understand that. Talaga si Jesus para sa atin, siya nagbibigay sa atin ng buhay. Yung tinapay ng buhay. Kaya nga sasabihin niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Brothers and sisters, ang punto ho dito, na hindi natin narinig, kasi nasa verse 5, gawin nating atin yung isipang ito ni Kristo. Magpakumbaba tayo, maging masunurin tayo, danasin natin kung anong dapat nating danasin, alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos, kundi sa wakas pa nga, luluwalhatiin tayo tulad ng luluwalhati niya si Jesus. Tapos ho dito sa Ebanghelyo na pasyon ng ating Panginoon, nakita ho natin doon, talaga namang wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ibigay natin isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo ho yun. Nagpapasalamat ho tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sana ho samantalahin natin dito sa linggong ito na talaga makapanumbalik sa loob sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos sa magitan ng ating pagsisisi, ng ating pagkukumpisal. Aminin ho natin ating mga kasalanan, lalo na sa harapan ng pare upang magawad niya sa atin. Marinig natin talaga, hindi lang mapaniwalaan, marinig natin yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Kaya po gawin natin panalangin ang ating mga narinig na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagkakataong binibigay niyo sa amin na minsan pa'y makapagdiwang ng mga mahal na araw. Sana po'y talagang tulungan niyo kaming lumakad kasama ni Jesus sa kanyang pagdadaan ng krus. Kasi alam namin na tulad ng nangyari kay Jesus, ang daan ng krus na ito'y daan tungo sa kaluwalhatian. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga namimigati, nangungulila, nalulumbay dahil sa pagyaw ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya hindi naman po yung mga may sakit, yung mga suliranin, yung mga may pinoproblema, may mga agam-agam, at talaga naman nasisiraan ng loob. Sana po idampian niyo sila ng awa, ng inyong biyaya. At ang mga tumutulong po sa amin sa pagsasakatuparan ng itong Word Made Flesh na ito inyong pagpalain. At ang mga nagnanais pa man din, ay inyong pagpalain. Lahat pong ito'y hinihiling namin bilang panalangin, kasama ng amin ang birin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh na sana'y nakapaglingkod sa inyo bilang paghahanda natin sa napakatinding pagdiriwang po ng mga mahal na araw na ito. Shalom po sa inyong lahat.